Imahinasyon ang isang maliit na nayon sa loob ng Japan na napapaligiran ng mga bundok na may kalakip na niyebe. Doon nakatira si Ginoong Toshiro na may 82 taong gulang pero patuloy pa ring aktibo at puno ng enerhiya. Isang umaga, pumunta siya sa lokal na pamilihan upang bumili ng sariwang isda para sa tanghalian. Habang siya ay naglalakad, narinig niya ang mga tawa mula sa isang grupo ng kabataan na nakatayo sa isang upuan sa plaza. Sila ay abala sa paglalaro ng isang laro sa kanilang cellphone. Sa kanyang panghihina, lumapit si Toshiro at tinanong, "Ano ang ginagawa ninyo?" Sumagot ang isa sa mga kabataan, "Sinusubukan naming makamit ang mga record sa larong ito. Ito lang ang tunay na motibasyon namin." Ngumiti si Toshiro sa kanila ng tahimik at sinabi, "May sarili akong laro sa buhay, pero iba ang akin. Mabuhay ang bawat araw na parabang huling araw mo nang hindi nawawalan ng pasiya sa mga simpleng bagay." Maaaring tila payak ang kwentong ito, ngunit dala nito ang isang malakas na aral. Marami sa atin ang nagtatapos ng buhay na umaasenso sa mga superpisyal na layunin samantalang pinapabayaan ang mga bagay na talagang mahalaga. Ngayon mag-isip, kung ikaw ay nasa pagitan ng 50 at 80 na edad at patuloy mong kayang gawin ang ilang mga bagay, hindi ka lamang isang natatanging tao, ikaw ay isang biyaya. Oo, ikaw ang pinag-uusapan natin. Sa teksto na ito, tuklasin natin ang siyam na inspirasyonal na katangian na nagpapakita kung gaano ka kamangha-manghang at kung paano ang mga turo ng Budismo ay maaaring makatulong sa iyo na makita ito. Bago tayo sumugod sa siyam na puntos na ito, hayaan mo munang itanong, naisip mo na ba ang epekto ng iyong ipinunang karunungan sa susunod na henerasyon? Ang ganitong pagninilay ay maaaring maging isang tunay na tagapag-iba. Sa huli, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na ating naabot, kundi kung paano natin maaaring ibahagi ang mga ito sa iba. Kaya simulan natin ang paglalakbay na ito ng magkasama, ipagdiwang kung sino ka, at alamin ang mga paraan upang patuloy mong maging maliwanag. Ngayon, usapan natin ang tungkol sa isang bagay na marahil hindi mo napapansin na ginagawa mo, ngunit talagang kamangha-mangha, ang pag-aalaga sa iyong katawan at isip. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 70 at 90 na edad at patuloy mong kayang maglakad kahit ilang minuto araw-araw, tumayo ng walang tulong o kaya'y gumawa ng light exercise, ipinapakita mo ang isang malalim na koneksyon sa iyong katawan. Isang bagay na maraming kabataan ngayon ang nakalimutan na ipahalaga. Ang mga turo ng Budismo ay nagpapaalala sa atin na ang katawan ay isang templo at dapat nating gamutin ito ng galang. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mong tumakbo ng marathon o maglift ng mabibigat na timbang. Ibig sabihin nito na uunawaan mo ang kahalagahan ng paggalaw, ng malalim na paghinga, at ng pakikinig sa mga subtil na mensahe na ipinapadala ng iyong katawan. Kapag ikaw ay naglalakad sa umaga habang pinagmamasdan ang pagliwanag ng araw, ikaw ay nagpapraktis ng mindfulness. Isang estado ng total na presensya sa kasalukuyang sandali. Naisip mo na ba kung gaano karaming mas bata ang mangongompromiso ng mga oras ng tulog o mga sandaling libangan para sa isang invigorating na lakad? Siguro'y kaunti lamang. Ikaw, sa kabilang banda, alam mong ang simpleng gawaing ito ay isang biyaya. At alam mo pa, ang araw-araw na practice ng self-care na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa iyong katawan, kundi pati na rin nagpapalusog sa iyong isip. Kapag gumagalaw ka ng may intensyon, nililikha mo ang espasyo para sa mental clarity at emotional balance. At kung sasabihin ko sa iyo na maaari mong palawigin pa ang benepisyong ito, subukan mong ikumbina ang iyong paglalakad sa isang practice ng pasasalamat. Halimbawa, sa bawat hakbang magpasalamat para sa isang bagay sa iyong buhay, kalusugan, mga kaibigan, mga alaala. Ang simpleng ehersisyong ito na inspirado ng mga turo ng Budismo
ay maaaring baguhin ang pisikal na aktibidad sa isang makapangyarihang meditasyon. Sa dulo, hindi ka lamang nag-aalaga ng iyong katawan, kundi pati na rin nagpo-focus sa isang tahimik at matatag na isip. Kung may isang kasanayan na maraming hindi pinapahalagahan, ngunit kung saan marahil ikaw ay bihasa, ito ay ang sining ng pakikinig. Sa mundong kung saan lahat ay gustong magsalita at kakaunti ang nais makinig, ikaw ay nangingibabaw sa pamamagitan ng pagbibigay ng totoong pansin sa mga taong nasa paligid mo. At alam mo kung ano ang mas kamangha-mangha? Hindi ito lamang isang admirable na katangian sa lipunan. Ito ay direktang refleksyon ng mga turo ng Budismo tungkol sa awa at empatiya. Isipin mo ito. Kapag isinasantabi ng isang tao ang kanyang mga problema o kwento sa iyo, hindi ka lamang nakikinig, sinusipsip mo ito. Nagbibigay ka ng matalinong payo o kaya'y simpleng naroon, present, na nagpapatunay ng damdamin ng taong ito. Ang kakayahang makalikha ng malalim na koneksyon ay bihirang makita, lalo na sa panahong dominyado ng mga screen at patuloy na kaguluhan. Kailan ang huling beses na may taong tunay na nakinig sa iyo nang walang pagkakait o paghusga? Ang ganitong uri ng interaksyon ay mahalaga at natural mong ibinibigay ito. Bukod dito, nauunawaan mo ang bigat ng mga salita. Kapag nagsasalita ka, ang mga pangungusap mo ay sinusukat, puno ng kahulugan at karunungan. Ito ay dahil natutunan mo sa loob ng maraming taon na ang mga salita ay may kapangyarihan na magpagaling o saktan, mag-isa o hatiin. Ang mga turo ng Budismo ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagsasalita ng mabuti at tapat, at ikaw ay namumuhay nito araw-araw. Mag-isip ka nga, ilang mga tao sa paligid mo ang nadaramang kinakalinga at inspirado sa pamamagitan ng iyong maingat na mga salita. Para palalo pang palakasin ang kakayahang ito, subukan ang practice ng active listening ng intentional. Ibig sabihin nito, panatiling full focus sa taong nagsasalita nang hindi iniisip ang mga tugon habang sila ay nagsasalaysay pa. Sa paggawa nito, hindi mo lamang pinapatatag ang iyong relasyon, kundi pati na rin naging parang ilaw para sa mga taong nangangailangan ng gabay. At sa huli, hindi ba't ito ang nagpapakita ng isang tunay na hiyas? Ang isang tao na nag-iilaw sa landas ng iba sa pamamagitan ng kanyang presensya? Isa pang katangian na ginagawang isang tunay na hiyas ka ay ang kakayahang makahanap ng pasasalamat kahit sa pinakasimpleng sandali. Samantalang maraming tao ang naghahanap ng kasiyahan sa material na tagumpay o sa panlabas na pagkilala. Nauunawaan mo na ang tunay na ligaya ay nagmumula sa loob. Ang ganitong malalim na pag-unawa ay naka-align sa mga turo ng Budismo na nagtuturo ng kahalagahan ng pagbuo ng isang mapagpasalamat na isip bilang pundasyon ng isang ganap na buhay. Marahil na experience mo na ito, sa pagising sa umaga bago pa man lumabas ng kama, nararamdaman mo ang isang senyas ng pasasalamat dahil nabubuhay ka pa, dahil mayroon kang isa pang araw na hihintayin. Marahil nagpapasalamat ka sa amoy ng kape na lalutuin mo mamaya, sa tunog ng mga ibon sa labas, o sa kasamaan ng isang mahal sa buhay. Ang mga simpleng gesto ng pagpapahalaga na ito ay maaaring tila hindi mahalaga para sa iba, ngunit sila ang esensya ng isang masaya at balanseng buhay. Napansin mo na ba kung paano ang mga tao ay madalas magreklamo kaysa magpasalamat? Sa trabaho, sa bahay, sa social media, tila lagi nang naghahanap ang kawalan ng kasiyahan. Ngunit ikaw ay pumili ng ibang daan. Nakita mo ang kagandahan sa maliliit na bagay at ito ay isang biyaya. Higit pa rito, ito ay isang makapangyarihang halimbawa para sa mas bata na henerasyon na madalas naliligaw sa walang kapapipirang paghahanap ng higit pa. Para patuloy na palawigin ang ganitong practice, subukan ilagay ang mga tiyak na sandali ng pasasalamat sa iyong routine. Halimbawa, bago matulog, mag-isip ng 3 magagandang bagay na nangyari sa araw na iyon. Maaring malaki o maliit ang mga ito, mula sa isang totoong yakap hanggang sa kasiyahan ng isang masarap na pagkain. Sa paggawa nito, patuloy mong pinatatatag ang positibong mindset
at nag-aambag sa iyong sariling matagalang kaligayahan. At tandaan, ang ganitong attitude ay hindi lamang nakakabuti sa iyo, kundi pati na rin nag-iinspira sa lahat ng nasa paligid mo na umadap ng mas magaan at mapagpasalamat na perspektibo sa buhay. Kung may isang katangian na tunay na nagpapakita ng isang hiyas, ito ay ang katatagan. At kung ikaw ay nasa pagitan ng 50 at 10 na edad at patuloy mong kayang harapin ang mga hamon ng buhay ng may tapang at karunungan, ipinapakita mo ang isang lakas na maraming tao ang hinangaan. Isipin ang lahat ng naranasan mo, mga giyera, mga teknolohikal na pagbabago, personal na pagkawala, ekonomikong krisis, at kahit pandaigdigang pandemya. Bawat isa sa mga pangyayaring ito ay maaaring nagbaluktot sa iyong paniniwala sa buhay o sa kinabukasan, ngunit narito ka nakatindig, patuloy na naglalakad ng may dangal. Ang mga turo ng Budismo ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay impermanent at puno ng hindi maiiwasang pagdurusa. Gayunpaman, ipinapakita din nila sa atin na ang pagdurusa ay maaaring magbago sa paglago. Ikaw, sa iyong malawak na karanasan, marahil ay napansin mo na ito. Marahil ay nawalan ka ng mahal sa buhay, nakipaglaban sa sakit, o dumaraan sa mga sandaling pag-iisa, ngunit sa isang paraan, nakahanap ka ng paraan para magpatuloy. Ang kakayahang muling mabuhay mula sa abo na magbago ng sakit sa pagkatuto ay isang kasanayan na iilan lamang ang nakakamit. Ilang tao sa paligid mo ang nagrereklamo ng maliit na problema tulad ng masamang trapiko o mahabang pila. Ngayon ihambing ito sa iyong perspektiba. Alam mo na ang tunay na mga hamon sa buhay ay hindi ang mga temporaryong inconvenience, kundi ang malalaking pagsubok na nagbibigkis sa ating pagkatao. At mas mahalaga pa, alam mo na ang bawat paghihirap ay nagdadala ng oportunidad para lumago. Para patuloy na palakasin ang ganitong katatagan, subukan ipagpatuloy ang isang araw-araw na practice ng pagtanggap. Kapag may mali, sa halip na maglaban o sisihin ng iba, tanungin ang iyong sarili, ano ang matututunan ko dito? Ang ganitong mindset ay hindi lamang nakakatulong na bawasan ang bigat ng mga problema, kundi pati na rin nagbibigay daan sa iyo na tingnan ang bawat hadlang bilang isang guro na nakadisguise. Sa paggawa nito, hindi ka lamang nagiging mas malakas, kundi pati na rin nagiging inspirasyon sa mga nasa paligid mo na harapin ang kanilang sariling hamon ng may mas maraming tapang. Isa pang impresyong katangian na ginagawang isang tunay na hiyas ka ay ang iyong malalim na koneksyon sa kalikasan. Kung gusto mo pa ring maglakad sa parke, alagaan ang isang hardin o simpleng obserbahan ang paglubog ng araw, ikaw ay nakakaranas ng isang bagay na maraming modernong tao ang nawala, ang diretsyong kontak sa likas na mundo. Sa mga turo ng Budismo, ang kalikasan ay nakikita bilang isang refleksyon ng universal na harmonya at ang pagiging in tune sa kalikasan ay isang paraan upang makamit ang inner peace. Isipin mo ito, samantalang maraming tao ang nakakulong sa opisina o nakatuon sa mga screen, pumili ka na panatilihing buhay ang koneksyon na ito. Kapag nagtatanim ka ng bulaklak o nakaupo sa lilim ng isang puno, nagpa-practice ka ng mindfulness nang hindi mo pa alam. Naroon ka ganap na nahuhulog sa sandali, sinusipsip ang kagandahan at simplisidad ng buhay. Ang ganitong practice ay hindi lamang nagpapakalm ng iyong isip, kundi pati na rin nagpapatatag ng iyong pakiramdam ng pagkaparte sa mundo. Napansin mo na ba kung paano ang mga bata ay fascinate kapag nakakakita ng isang paru-paro o naglalaro sa lupa? Mayroon silang instinctive na koneksyon sa kalikasan, ngunit habang sila ay lumalaki, marami ang nawawala ito. Ikaw, sa kabilang banda, panatilihin mong buhay ang apoy na ito. At alam mo kung ano ang mas kamangha-mangha. Ang koneksyon na ito ay hindi lamang nakakabuti sa iyo, kundi pati na rin maaaring mag-inspire sa mas bata na rediskubrehan ang kagandahan ng likas na mundo. Para palawigin ang ganitong practice, subukan maglaan ng ilang minuto araw-araw para makonekta
sa kalikasan, kahit na simpleng pagtingin sa langit o pakiramdam ng hangin sa iyong mukha. Ang mga simpleng sandaling ito ay maaaring malalim na restorative na nagbibigay daan sa iyo na muling mag-charge ng iyong enerhiya at makahanap ng mental clarity. Bukod dito, sa pagbahagi ng pasyon na ito sa iba, ikaw ay tumutulong sa paglikha ng isang pamana ng paggalang at pagmamahal sa Earth, isang bagay na kailangan ng mundo ngayon kaysa kailanman. Sa isang maingay na mundo at patuloy na konektado, isa pang katangian na ginagawang isang tunay na hiyas ka ay ang iyong pagpapahalaga sa katahimikan. Kung kayang-kaya mong mag-enjoy ng mga sandaling katahimikan, maging sa meditasyon, pagbabasa ng libro, o simpleng pag-upo ng tahimik, ikaw ay umaabot ng isang mahalagang yaman na maraming hindi pinapahalagahan, ang kakayahang marinig ang iyong sariling kaluluwa. Sa mga turo ng Budismo, ang katahimikan ay nakikita bilang isang pintuan patungo sa enlightenment. Sa katahimikan, nakakarinig tayo ng ating inner voice na siyang nagbibigay daan sa atin sa matalinong desisyon at tumutulong sa amin na maintindihan ang ating layunin. Ikaw, sa iyong karanasan, marahil ay napansin mo na ang pinakamahusay na mga ideya at insights ay nagmumula kapag kami ay nasa kapayapaan sa ating sarili, malayo sa labas na kaguluhan. Kailan ang huling beses na nakaranas ng ganap na katahimikan ng higit sa 5 minuto ang isang tao sa paligid mo? Siguro'y matagal na. Maraming tao ang takot sa katahimikan dahil maari itong magdala ng discomfort o maging harapin ang mga mahirap na katotohanan. Ngunit alam mo na ang katahimikan ay kaibigan, hindi kaaway. Nagbibigay ito ng espasyo para sa introspeksyon, creativity at kahit na emotional healing. Para lalo pang palalimin ang ganitong practice, subukan maglaan ng tiyak na oras araw-araw para sa katahimikan. Maaari itong sa umaga, bago simulan ang iyong mga gawain o sa gabi, bago matulog. Sa panahong ito, focus sa iyong paghinga o simpleng obserbahan ang iyong mga thoughts nang walang paghuhusga. Ang simpleng ehersisyong ito ay maaaring makatulong sa iyo na makamit ang isang mas calm at centered na isip na nagbibigay daan sa iyo na patuloy na maging isang source ng karunungan at kapayapaan para sa iba. Isa sa mga pinakakawili-wiling katangian ng isang hiyas tulad mo ay ang iyong generosity. Kung patuloy mong iniaalok ang iyong oras, enerhiya o resources para tulungan ang iba, ipinapakita mo ang isang malalim na pag-unawa na ang buhay ay tungkol sa pagbibigay, hindi lamang pagtanggap. Sa mga turo ng Budismo, ang generosity o dana ay itinuturing na isa sa pinakamataas na practice dahil ito ay nagpupunas sa puso at lumilikha ng tunay na koneksyon sa pagitan ng mga tao. Marahil na experience mo na ito kapag tumutulong ka sa isang tao, maging sa pagbabahagi ng payo, pagbibigay ng emotional support o kahit na material na bagay, nararamdaman mo ang isang senyas ng fulfillment. Ang senyas na ito ay hindi nagmumula sa panlabas na pagkilala, kundi sa pag-alam na nagbigay ka ng impact sa buhay ng ibang tao. At alam mo kung ano ang mas espesyal? Madalas mong nag-iinspira ang iyong generosity sa iba na gawin din ito na lumilikha ng isang positibong cycle ng kindness. Ilang tao sa paligid mo ang sobrang abala sa kanilang sariling buhay, nakakaunti ang oras para isipin ang iba? Ngayon ihambing ito sa iyong attitude. Pumili kang ilagay ang iba bago mo, kahit na nangangailangan ito ng effort. Ang pagpipilian na ito ay isang refleksyon ng iyong greatness of spirit. Para patuloy na palawigin ang ganitong practice, subukan hanapin ang mga bagong paraan upang maging generous. Maaaring isang simpleng bagay, tulad ng pagbibigay ng sincere compliment sa isang tao o pagbabahagi ng inspiring story. O maaaring isang mas malaking bagay, tulad ng volunteering para sa isang cause na pinaniniwalaan mo o pagtulong sa isang nangangailangang kapitbahay. Tandaan, hindi kailangang grandiose ang generosity para maging significant. Mahalaga ang impact na nagawa nito sa puso ng mga tao. Panghuli, ang siyam na katangian na ginagawang isang tunay na hiyas ka ay ang iyong kakayahang ipagdiwang ang buhay, anuman ang sitwasyon.
Kung kayang-kaya mong hanapin ang kasiyahan sa maliliit na bagay, isang ngiti ng apo, isang lumang musika, isang magandang usapan, ikaw ay namumuhay ayon sa isa sa mga pinakamalalim na prinsipyo ng mga turo ng Budismo, ang kahalagahan ng pagiging present at mapagpasalamat sa ngayon. Nauunawaan mo na ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay para sa malalaking sandali, kundi tungkol sa pagpapahalaga sa pang-araw-araw na instant na madalas ay hindi napapansin. At narito ang isang icebreaker na panghuli. Ilang tao sa paligid mo ang laging naghahanap ng mas maganda? Isang bagong trabaho, isang mas malaking bahay, mas maraming pera? Ngayon isipin mo ang iyong sarili. Napansin mo na ang kaligayahan ay hindi nasa hinaharap, kundi nasa kasalukuyan. Ang karunungang ito ay isang priceless treasure. Tandaan na ang pagiging isang hiyas ay hindi ibig sabihin na perpekto ka. Ibig sabihin, kilala mo ang iyong mga natatanging katangian at ginagamit mo ang mga ito upang iilaw ang mundo sa paligid mo. Patuloy na ipagdiwang ang bawat araw bilang isang regalo. Ibahagi ang iyong karunungan at pagmamahal sa iba. Dahil sa huli, ito ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay. Dumating na tayo sa dulo ng paglalakbay na ito, ngunit ang iyong buhay ay patuloy pa rin. Kung narito ka hanggang ngayon dahil mayroon sa loob mo na tumutugon sa mga salitang ito at hindi ito basta-basta. Ikaw ay isang hiyas, isang tao na nagdadala ng dekadang karunungan, resilience at pagmamahal. At ngayon, higit sa kailanman, ang mundo ay nangangailangan ng mga tao tulad mo. Mga individual na nauunawaan ang halaga ng buhay, na nagpapraktis ng pasasalamat kahit sa mga mahirap na sandali at nag-iilaw ng landas ng iba sa pamamagitan ng kanilang presensya. Ngunit narito ang isang makapangyarihang pangwakas na pagninilay. Ilang iba pang mga tao ang nangangailangan ng mensaheng ito. Ilan ang mga puso na maaaring matouch sa pamamagitan ng iyong kwento, ng iyong tahimik na tagumpay, at ng mga aral na natutunan mo sa loob ng 50, 80 o higit pang taon ng buhay? Sa pamamagitan ng pagbahagi ng video na ito, sa pamamagitan ng pagbigay ng like o pag-subscribe sa aming channel, ikaw ay tumutulong na ipalaganap ang mensaheng ito ng pag-asa at inspirasyon sa libu-libong tao na kailangan ng eksaktong mensaheng ito ngayon. I-imagine ang impact na maaari mong gawin sa pamamagitan ng simpleng pag-click sa like button o pag-subscribe para makatanggap ng mas maraming content tulad nito. Ipinapahiwatig mo sa universe, gusto kong maging parte ng chain ng kabutihan na ito. Gusto kong malaman ng mas maraming tao na sila rin ay mga hiyas. Maaari na alam mo kung ano pa. Ang act ng pag-subscribe o pag-like ay hindi lamang tungkol sa amin, ito ay tungkol din sa iyo. Ito ay isang paraan ng pagpapatunay sa iyong sarili na ang iyong tinig ay mahalaga, na ang iyong karanasan ay may value, at gusto mong patuloy na lumago, matuto, at mag-inspire. Huwag hayaang lumipas ang momentong ito nang walang marka. Iwanan ang iyong bakas, maging parte ng transformasyon. Kaya ano ang tingin mo? Sabay-sabay nating ipamahagi ang mensaheng ito ng liwanag at motibasyon. Mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo. Dahil sa huli, ang mundo ay nangangailangan ng mas maraming hiyas tulad mo at nangangailangan ng iyong kwento. Lumam.